Ngayon ay nakatayo si Mason sa isang ganap na itim na silid. Biglang lumitaw mula sa likuran ang dagwang mga mata ng lobo. Naalala ni Mason na nakipaglaban siya sa mga lobo. Ang mga snippet ng mga sandali mula sa pakikipaglaban sa mga lobo ay nagsimulang pumasok sa kanyang ulo. Biglang lumitaw ang isang malaking lobo, 10 beses na mas malaki kaysa kay Mason. Sa kabilang panig, nakita ni Mason ang isang malaking prehistoric na tao na may sibat, na tumatakbo patungo sa lobo. Ito ay isang nagsisiwalat na eksena kung paano nakikitungo ang mga tao noong sinaunang panahon sa mababangas na hayop. Ang prehistoric na tao ay iniwagayway ang kanyang kamay at inihagis ang kanyang sibat sa lobo. Tinamaan ito ang target at tinusok mismo sa lobo. Ang gantimpala ni Mason ay isang hunting role. Nakahiga si Mason sa kanyang kama at nagsimulang tumugtog ang alarm clock sa tabi niya. Eksaktong alas 7 ng umaga. Pinunasan ni Mason ang kaliwang mata para tawagan ang programa, ngunit walang nangyari. Hindi maaari ni Mason kung nasa laro ba siya o natutulog pa, o kung nasa totoong buhay ba siya. Hindi naiintindihan ng tagapangasiwa ng programa kung ano ang nangyayari. Tinanong niya ang programa kung bakit hindi ito nagsimulang magtrabaho kasama si Mason nang pinunasan niya ang kanyang kaliwang mata. Ang programa ay tumugon na ang isang error ay naganap sa system at ang memory control function ay nabigo. Ang administrator ay nagbigay ng utos na subaybayan ang error code. Ang error code ay numero 001. Isang larawan ng isang error ang lumitaw. Pangarap iyon ni Emma. Pinangarap niyang kumuha ng table knife. Lumapit siya sa katawan ni Mason at itinutok sa kanya ang kutsilyo para putulin ang bahagi ng katawan nito. Sumigaw ang administrator na hindi na niya kailangang tandaan ito. Nagbibigay siya ng utos upang ayusin ang problema, ngunit tumugon ang system na ang mga kinakailangang patch ay hindi natagpuan sa database. Ang administrator ay nabigo dahil siya ay isang Android administrator, at kung siya ay nabigyan ng access sa pag-program ng lahat ng bagay sa kanyang sarili, ang mga naturang error ay hindi mangyayari. Nagising si Emma sa takot. Tinanong siya ng mga doktor na nakatayo malapit sa kama kung natauhan na ba siya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata kahit na wala siyang maalala. Ngunit sa kanyang kaluluwa ay may kalungkutan at kalungkutan. Tumingon siya sa mga doktor at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa kanyang silid. Nagtinginan ang mga doktor na nagtataka. Sinabi ng isa sa mga doktor na natutulog si Emma kagabi. Pilit na inaalala ni Emma. Sabi ng doktor, pumunta si Emma sa kusina. Kumuha siya ng kitchen knife at paulit-ulit na sinasabi, "I'm sorry." Naalala niya ang mukha ni Mason, at hindi tumitigil ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang mga doktor ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanya, at ito ay mabuti para sa kanya na magpahinga sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang araw na bakasyon. Patuloy sa pag-iyak si Emma at napagtanto na hindi iyon panaginip. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ang kanyang mga alaala ay ganap na totoo at higit pa sa isang panaginip. Lumabas si Mason sa kalye. Maraming tao ang naglibot sa kanya at ang lungsod ay namuhay ng sarili nitong buhay. Matapos ang napakahabang panaginip, na pira-piraso pa lang ang naaalala niya, nahirapan siyang masanay sa ordinaryong mundo. Naglakad siya papunta sa coffee shop at tinanong siya ng barista, tulad ng dati. Sinabi ng barista na gusto ng mga kamag-anak mula sa kanyang bayan na makahanap sila ng isang mabuting manugang. Gusto man ni Mason na makilala ang isang magandang babae, pumunta si Mason sa apoy at nagsimulang magpainit ng kanyang mga kamay. Nagulat ang barista na nilalamig siya. Nakangiting tanga si Mason at medyo nilalamig daw. Ang panaginip na ito ay totoo at naramdaman ito ni Mason ngayon. Inulit ng barista ang tanong niya tungkol sa pakikipagkita sa isang babae, pero nakangiting sinabi ni Mason na may girlfriend na siya. Naalala niya ang panaginip niya at naisip niya si Emma. Bagamat hindi niya gusto ang laro, nagpapasalamat siya na nagkaroon siya ng mga masasayang sandali kasama si Emma. Lumapit na siya sa opisinang pinagtatrabahuan niya, alas 7:50 na. Halos malate si Mason sa trabaho. May tumapik sa balikat niya. Si Kuya James iyon. Tuwang-tuwa si Mason na makita siya, dahil ngayon si James ay hindi isang bihis na mannequin, ngunit mukhang ganap na buhay. Sinabi ni Mason na natutuwa siyang makita siya. Hindi maintindihan ni James ang ugali ni Mason, dahil isang gabi lang ang lumipas para sa kanya. Hindi niya naintindihan na 6 na buwang nabuhay si Mason nang wala siya. Binalaan ni James si Mason na mag-ingat. May mga alingaw sa departamento ng advertising na ang pinakamasamang empleyado ay tatanggalin. Sa pagkakaalam ni James, gagawa ang kumpanya ng bagong marketing department at puputulan ang kanilang departamento. Sinabi ni James na dahil sa hindi magandang relasyon nila ni Ethan, maaaring siya ang unang matanggal sa trabaho.
Hindi natatakot si Mason na matanggal sa trabaho, lalo na pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanya. Marami siyang pagpipilian. Bakit pilitin ang sarili na mamuhay ayon sa mga alituntunin ng iba? Mason, mukhang nagbago ka na, sabi ni James. Hindi siya naiintindihan ni Mason. Sabi ni James, kadalasan nagrereklamo lang siya. Nagbago na talaga ang kanyang pag-iisip. Ngayon ay nakasanayan na niyang maging responsable sa kanyang sariling kapalaran. Umupo si Mason sa kanyang mesa at nakahalukip-kip ang kanyang mga kamay. Para kay Mason, napakatagal na mula noong siya ay nasa trabaho na halos nakalimutan na niya, kinuha niya ang kanyang notepad at nagsimulang gumawa ng mga tala. Una, gusto niyang tawagan ang Foytaine Company, pagkatapos ay ang Spike Company. Huminto siya. Tila sa kanya ay hindi tama ang planong ito. Naisip ni Mason na ang unang hakbang ay ang mang-alap ng feedback mula sa mga bagong customer. Pinunit niya ang sheet sa notebook at itinapon sa likod niya. Napunta sa basurahan ang piraso ng papel. Dinalaw si Mason nang hindi maintindihang pakiramdam. Pinunit niya ang isa pang papel at nilukot iyon. Ilang mesa ang layo ay may isa pang basurahan. Nagpasya siyang subukang tamaan ito. Tinutukan ni Mason at binato ang isang gusot na papel. Ngunit sa paghagis, tila pinipili ng kanyang mga kamay ang pinagdaanan at puwersa ng paghagis. Ito ay hindi kapani-paniwala, at hindi makapaniwala si Mason sa kanyang mga kakayahan. Naalala niya na ang gantimpala para sa laro ay isang kakayahan, isang hunter role. Hindi makapaniwala si Mason. Isa lang itong laro. Paano ito magbibigay sa kanya ng pagkakataong gumamit ng mga kakayahan sa totoong buhay? Nagpasya siyang subukang muli, ngunit sa pagkakataong ito pinili niya ang pinakamalayong basurahan, na nasa dulo ng koridor. Muli niyang tinutukan at inilunsad ang gusot na papel. Tinamaan ito si Ethan, na sa oras na iyon ay lumabas sa koridor at nahulog sa ilalim ng tilapon ng papel. Huminto si Ethan at sinabihan si Mason na pumasok sa kanyang opisina. Nagalit si Mason at naunawaan na hindi ito magandang senyales, ngunit siya mismo ang may kasalanan sa kanyang maling gawain. Naglakad siya sa isang mahabang koridor ng opisina, at naunawaan ng lahat ng tao sa paligid niya na sa pagkakataong ito ay sira si Mason. Naunawaan ng lahat na magkakaroon ng pagbawas sa kanilang departamento, at kung paano natuwa ang mga demonyo sa maling pag-uugali ni Mason. Ang mga demonyo ay tumingin sa Mason sa pagtataka at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon. Pumasok siya sa opisina at sinabihan siya ni Ethan na maupo. Umupo si Mason sa isang upuan at naghanda na para sa pinakamasama. Ibinuhos ni Ethan ang tsaa na may ngiti sa labi. Naisip ni Mason na natutuwa siya na maaari na siyang tanggalin sa trabaho dahil sa maling pag-uugali. Sinabi ni Ethan na talagang minamaliit niya si Mason. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Ethan dito. Batay sa usapan, sigurado si Mason na matatanggal na siya sa trabaho kaya matapang siyang nagsimulang magsalita. Sa nakalipas na 2 taon, nagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho, at ngayon lang siya nagkamali. Kahit na siya ay tanggalin ngayon, ang kanyang sweldo noong nakaraang buwan ay dapat bayaran ng buo. Ngunit sinabi ni Ethan na may itinatago si Mason. Natakot si Mason. Naisip pa niya na si Ethan ay nakahanap ng mga komento tungkol sa kanya sa internet, kung saan tinawag siya ni Mason na pinakamasamang pangalan. Biglang tumayo si Ethan at nakangiting sinabi na ang 2 taon na ito ay pagsubok lamang, ang kanyang pagsasanay. Isang bagong departamento ang ginagawa sa kumpanya, at si Vice President Liam ay personal na naglagay ng magandang salita para kay Mason na magtrabaho doon. Sinubukan ni Mason na kumawala sa mga bisig ni Ethan at sinabing hindi niya kilala si Liam, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Ethan at ipinagpatuloy siyang nambobola, na sinasabi na ang kanyang potensyal at kontribusyon sa kumpanya ay napakahalaga. Sinabi ni Ethan na palagi niyang itinuturing si Mason na isang mabuting mag-aral, at iyon ang dahilan kung bakit siya pinakargahan niya ng trabaho. Sinabi ni Mason na naghahanda na siyang umalis sa trabaho. Sinabi ni Ethan na ito ay isang magandang pagkakataon upang palaguin ang kanyang karera. Sa kumpiyansa, sinabi niya kay Mason na ang mga sweldo sa bagong departamento ay tataas ng 20%, kaya naman hindi dapat umalis si Mason kahit saan. Lumabas ng opisina si Mason na may ngiti sa labi at sinabi sa kaibigan niyang si James ang nangyari, na hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Sinabi ni Mason na hindi pa niya alam kung saan siya maaaring magtrabaho, at sumang-ayon sa paglipat. Narinig ng pinuno ng departamento ng advertising ang kanilang pag-uusap at hindi napigilan ang kanyang galit. Lumapit siya sa table kung saan nakaupo sina Mason at James. Sa galit, sinimulan niyang sumigaw na mas malaki ang nagawa niya para sa kumpanya kaysa sa kanilang dalawa. Lumapit si Ethan sa likuran niya at sinabihan siyang tumahimik. Binuksan niya ang mga pinto sa pasukan ng departamento ni Liam at magalang na pinapasok siya.
Si Liam ay isang bata, gwapong lalaki na may pulang buhok. Narinig niya ang sigaw ng pinuno ng departamento ng advertising at sinabi na mayroong maraming puot sa departamento. Direkta niyang tinanong ang galit na amo kung talagang nagdududa siya sa kanyang pagpili ng mga empleyado. Ang pinuno ng departamento ng advertising ay nagsimulang pawisan sa takot at agad na nagsimulang tahimik na sabihin na hindi niya kailanman pinagdudahan ang kanyang mga desisyon. Nais ni Ethan na ipakita ang kanyang kahalagahan kay Liam, at mahigpit na pinuna ang pinuno ng departamento ng advertising, at sinabi na ngayon, hindi na siya ang boss. Ang pinuno ng departamento ay ganap na nalulumbay. Ipinaalam ni Ethan sa lahat na ililipat na ngayon si Mason sa isang bagong departamento, at ang kanyang trabaho ay hahawakan ng isang bagong pinuno ng advertising. Nilapitan ni Direktor Ethan si James na may alok na pamunuan ang departamento ng advertising. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni James na isang karangalan para sa kanya. Sinabi ng direktor na hindi na kailangang magtrabaho si Mason ngayon. Maaari niyang iimpake ang kanyang mga gamit at maghanda upang lumipat sa isang bagong departamento. Agad na napagtanto ni Mason na ang direktor ay may layunin na gumawa ng isang impression, at malamang na ito ay dahil kay Liam. Sinabi ni Liam kay Mason na ang bagong departamento ay nagsasagawa ng isang party sa pagtatapos ng araw, at dapat na naroon siya. Dagdag pa rito, idinagdag ni Mr. For Everyone na walang matatanggal sa advertising department, upang ang lahat ay makapagpatuloy sa trabaho ng mahinahon. Hindi pa nakita ni Mason si Liam. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang ganoong pag-aalaga sa kanya. Si Liam naman ay tumingin kay Mason. Hindi niya maintindihan kung bakit hiniling sa kanya ni Emma na ilipat si Mason sa isang bagong departamento. Makalipas ang ilang oras, gaganapin na ni James ang kanyang unang pagpupulong bilang pinuno ng departamento ng advertising. Sa buwang ito ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng pagganap ng departamento ng advertising ay hindi umabot sa pamantayan, kaya gusto niyang talakayin kung paano pagbutihin ang mga ito sa kanyang mga bagong subordinate. Tiningnang mabuti ni James ang kanyang mga nasasakupan, na hindi nakikinig sa kanya at bawat isa ay nag-iisip ng kani-kanilang gawain. Napagtanto ni James na hindi siya pinapansin. Isang dating manager ang lumapit sa kanya at nakangiting sinabing hindi ganoon kadaling pamunuan ang kanyang mga nasasakupan. Ngayon ang kaibigan niyang si Mason ay wala sa kanila, at ngayon ay walang susuporta kay James. Ang dating boss ay nagsimulang dalhin ang discord sa koponan. Sinabi niya na wala silang potensyal para sa karagdagang paglago. Kaya bakit nila gagawing komplikado ang kanilang buhay kung maaari nilang patuloy na mahinahon sa agos? Nakatanggap si Mason ng tawag mula sa kanyang ina. Tinanong niya siya kung uuwi siya para sa Chinese. 2 taon na siyang hindi umuwi. Sinabi ni Mason na hindi pa siya makakarating, ngunit ipinagmalaki niya na siya ay na-promote ngayon, at sa lalong madaling panahon ay mababayaran niya ang kanilang mga utang. Ito ay isang mahirap na 2 taon, at pinasalamatan siya ng aking ina sa perang ipinadala niya. Biglang lumapit kay Mason ang isang babaeng naka-light pink na damit at tinanong ang pangalan niya. Nagpakilala si Mason. Sinabi ng babae na ang kanyang pangalan ay Emily. Siya ang pinuno ng departamento ng marketing. Nakita niya ang pangalan ni Mason sa listahan ng mga bagong empleyado at gusto niya itong personal na makilala. Nagulat si Mason sa napakagandang pinuno ng pangkat. Tinanong niya ito kung plano niyang pumunta sa party ngayon. Ang lugar ng pagtitipon ay hindi sinasadyang naging villa kung saan nakatira si Mason kasama si Emma, mula sa mundo ng mga pangarap. Mahilig mag-party si Liam sa kanyang tahanan, at magiliw na inalok ng dalaga si Mason na dalhin siya doon. Pumayag naman si Mason at hindi makapaniwalang tutuloy siya sa bahay ni Liam sa Dream World. Nagtungo na sila sa sasakyan, at agad na nagkwento ang dalaga tungkol sa mga patakaran ng pananatili sa bahay ni Liam. Napaka-partikular niya sa kalinisan, kaya dapat itong bigyang pansin ni Mason kapag magkasama silang mananghalian, ngunit hindi maintindihan ni Mason kung ano ang eksaktong dapat niyang bigyang pansin. Isang halimbawa ang sinabi ng dalaga na linisin muna niya ang kanyang talampakan bago pumasok sa bahay. Naalala kaagad ni Mason kung paano siya napunta sa bahay na ito pagkatapos ng isa pang pamamaril, at nang hindi hinubad ang kanyang mga bote, dinala ang bangkay ng isang USA diretso sa kusina. Mas mabuting huwag nang gumamit ng palikuran sa bahay ni Liam, patuloy ng dalaga. Nag-flashback siya noong pinagalitan siya ni Emma sa hindi pagbubuhat ng takip ng Cub 8 bago pumunta sa inidoro, at syempre bawal pumasok sa kwarto ni Liam. Naalala ni Mason ang ginawa nila ni Emma sa kwarto at natuwa sila. Ngunit hindi naintindihan ni Emily ang kanyang reaksyon sa mga panuntunang sinabi niya. Bigla silang nakarinig ng sigaw ng tulong. Ito ay isang pagnanakaw.
Dinukot ng hindi kilalang lalaki ang bag ng isang babae at sinubukang tumakas. Naunawaan kaagad ni Mason ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang pakete sa mga kamay ng dalaga at akmang ihahagis sa magnanakaw. Sinubukan niyang pigilan ito, dahil naglalaman ang pakete ng mga mahahalagang dokumento, at hindi siya makapaniwala na matatamaan ni Mason ang magnanakaw mula sa ganoong kalayuan. Tumalon ang magnanakaw sa rehas na naghahati sa daanan. Napagtanto ni Mason na ito na ang tamang sandali at binato siya ng isang bag ng mga dokumento. Ang pakete ay tumama sa ulo ng kriminal. Ang suntok ng pakete ay natigilan sa kriminal, at siya ay nahulog sa aspalto. Tumakbo ang mga dumaraan sa kriminal at iginapos ito, at ibinalik iyon ng batang babae kung saan niya ninakaw ang bag. Kinuha ni Mason at Emily ang mga dokumentong nahulog sa bag. Naunawaan niya na sinuwi niya si Emily sa pamamagitan ng paghagis ng isang pakete na may mahahalagang dokumento sa kriminal at inaasahan na magagalit ito sa kanya. Bumaling si Emily kay Mason nang may paghanga. Hindi siya interesado sa mga nakakalat na dokumento. Namangha siya sa katapangan, at katumpakan ni Mason. Ang tama nito sa magnanakaw ay namangha sa kanya. Natuwa siya at gusto niyang turuan siya ni Mason. Naisip ni Emily na noong una nang magkita sila, siya ay gumaganap lamang bilang manager ng opisina. Ngunit ngayon ay isang Diyos si Mason sa kanyang paningin. Kinahangaan niya siya. Natuwa si Mason sa narinig niyang papuri mula sa babaeng gusto niya. Nagpasalamat din ang mga dumaraan kay Mason sa kanyang tulong sa paghuli sa kriminal. Habang kinokolekta ni Mason ang mga dokumento ni Emily, nakita niya ang business card ni John. Nilaingan niya ang dalaga at gustong sabihin ito kung bakit kailangan niya ang card na ito. Inagaw niya ang card mula sa kanyang mga kamay at tahimik na sinabi na ito ang kanilang pinakamahalagang partner, dahil ang may-ari ng kumpanyang ito ay mula sa Global 100 list. Hindi maalala ni Mason kung saan niya narinig ang pangalang ito. Sinabi ng dalaga na may romantikong relasyon si John kay Direk Emma, at nag-cruise pa sila nito kamakailan. Naalala niya noong nasa laro sila. Sinabi ni Emma na iyon ang pangalan ng kanyang kasintahan. Sinabi ni Mason na kailangan na nilang magmadali dahil baka malate sila sa hapunan. Medyo masama ang loob niya dahil ayaw makipag-date ni Emma kay John. Alam na alam niya iyon, ngunit tiniyak niya sa sarili na laro lang iyon. Nakarating na sila sa villa. Nakatanggap ng mensahe si Emily na ang handaan ay nasa likod bahay ng villa. Sinimulan niyang sabihin kay Mason kung paano makarating sa likod bahay, ngunit siya, nang hindi nakikinig sa kanya, ay tumungo sa pasukan. Sinubukan niyang pigilan si Mason dahil malaki ang villa, at nag-aalala siyang baka maligo si Mason. Hinawakan ni Mason ang kamay niya at inakay siya. Makalipas ang 1 minuto, nasa likod bahay na sila. Napansin ng dalaga na masyadong mayabang ang kinikilos ni Mason, na para bang pumasok sa sariling tahanan. Nakita siya ni Mason. Nakatayo si Emma sa isang magandang panggabing damit na nagniningning mula sa araw, at si Liam ay tumabi sa kanya. Pinaupo ni Liam ang lahat. Ang buong departamento ng marketing ay natipon. Niyakap ni Emily si Mason at sinabing sabay silang uupo sa mesa. Hindi niya inaasahan ang ganoong yakap mula kay Emily, at naniniwala siyang dapat silang maging mas pidgel sa unang pagkikita. Niyakap niya si Mason at tinanong siya tungkol sa kanyang personal na buhay. Pinagmasdan sila ni Emma na nakayuko sa pagkabigo. Hindi pa niya naaalala ang lahat ng nangyari sa kanya sa panaginip, ngunit naunawaan niya na si Mason ay mahal sa kanya. Si Liam ay nagsimulang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita. Aniya, mayroon silang chain ng 10 supermarket, at sa pagkakataong ito, gusto nilang lumipat sa online sales. Tinanong ni Mason kung bakit nagtatrabaho si Direk Emma sa marketing department. Sinabi sa kanya ni Emma na siya ang kasangkot sa pagbuo at paglikha ng departamentong ito. Sinabi ni Emily na si Emma ay anak ng chairman, at ang kanyang katayuan ay mas mataas pa kaysa kay Liam. Tinanong ni Mason kung saan galing si Liam dahil bata pa ito at hawak na niya ang posisyon ng vice-presidente. Sinabi ni Emily na si Liam ay kaibigan noong bata pa si Emma, at naging malapit na sila mula pagkabata. Sinabi ni Emily na si Liam ay napakatalino, siya ang pinakamahusay na estudyante sa paaralan, at isa ring pragmatist. Akala ng lahat ay napakabuting mag-asawa nila ni Emma. Hindi maintindihan ni Mason kung bakit nililigawan ni Emma si John. Ito ay isang uri ng maruming relasyon. Hiniling ni Emily kay Mason na panatilihing mahina ang kanyang boses dahil hindi nila kailangang malaman ang tungkol sa buhay ng mga taong ito, ngunit naiinggit siya sa kanila dahil siya mismo ay nais na subukang mapalibutan ng mga matagumpay na tao. Sa totoong buhay, baon sa utang si Mason at hindi niya posibleng ligawan si Emma, kaya naman swertehin niya si Emily at sana ay maalala nitong isama siya kapag yumaman na ito.
Natapos ni Liam ang kanyang pambungad na pananalita at ngayon ay oras na para magsaya. Nagsimulang tumugtog ang musika. Ito ay klasikal na musika na nagpapanatili ng isang kapaligiran ng kapayapaan sa paligid. Inaya ni Liam si Emma na sumayaw. Hindi niya ito tinanggihan dahil noong high school pa sila huling sumayaw. Napatingin si Mason sa kanilang sayaw na may pait sa kanyang mga mata. Nagdala ng mainit na ulam ang waiter. Isa itong steak. Mukhang mahal ito at maaaring tumutugma sa kanilang buwanang sweldo. Inalok ni Emily na uminom dahil mukhang hiwalay si Mason, na para bang matagal na niyang hindi nakikita ang mundo sa paligid niya. Pumayag naman siya na dapat nag-relax siya ng konti, pero kahit nakikipag-inuman siya kay Emily, hindi maalis sa isip ni Mason si Emma, nakasayaw ni Liam. Naalala niya kung paano sila uminom ni Emma. Ito ang mga hindi malilimutang gabing kasama ang isang magandang babae. Bagamat nakipagsayaw si Emma kay Liam, hindi maalis sa isip niya si Mason. Ang kapaligiran sa departamento ng marketing ay napaka-friendly. Ang bawat isa ay nakipag-usap ng maayos sa isa't isa. Nakinig si Mason sa usapan ng kanyang mga kasamahan at napag-usapan nila ang katotohanan na sina Liam at Emma ay isang mahusay na mag-asawa. Nakaupo sila sa iisang desk sa loob ng maraming taon at ngayon ay nagtutulungan sila, at kung hindi sila magpakasal, ito ay isang hindi mapapatawad na gawain. Inakala ni Mason na si Liam ay isang taong mapagkakatiwalaan niya at umaasa siyang magkakaroon ng magandang buhay si Emma kasama niya. Nawala sa pag-iisip, inilapit niya ang kanyang mga kamay sa bagong luto na steak at pinaso ang sarili. Biglang bumangon si Emily mula sa kanyang upuan at sinabing dapat ay mas naging maingat siya sa mainit na ulam. Mabilis siyang lumapit kay Mason, lumuhad sa harapan nito at nagsimulang magbuhos ng tubig sa kamay nito. Walang malalang problema sa braso at dapat na gumaling ang paso sa loob ng ilang araw. Nang makita ang nangyayari, sinabi ng isa sa mga empleyado ng departamento na mayroon silang bagong mag-asawa. Malungkot silang tiningnan ni Emma nang isipin ng lahat na nakakatawa ito. Biglang dumating ang mga pinangalanang bisita sa event. Si David iyon, isa sa pinakama-impluwensyang tao at pinakamalapit kay John. Sinabi niya na pumunta siya upang batiin si Emma sa panunungkulan, ngunit hindi siya masaya na ang fiancé ni John ay sumasayaw sa ibang lalaki. Tinanong ni Mason si Emily kung sino ang lalaking ito. Sinabi sa kanya ni Emily kung sino siya at siya ang kinatawan ni John. Ipinaliwanag ni Liam na walang namamagitan sa kanila ni Emma. Sumasayaw lang sila, dahil normal lang na pagandahin ang mga bagay sa isang party na may sayawan. Sinimulang purihin ni Emma si David para maaga ang atensyon niya sa kanyang nakita. Nagpasalamat siya dahil nakadalo siya sa kanilang party. Tinitigan ni David ang mga suso ni Emma, tanging ang suot nitong damit ang nagbibigay diin sa kanyang curvy figure. Inanyayahan ni Emma si David na pumunta sa opisina ng kanyang kumpanya bukas kung gusto niyang pag-usapan ang mga isyu sa trabaho. Sinabi ni David na mula nang dumating siya sa selebrasyon, nais din niyang makibahagi dito. Inanyayahan niya si Emma na sumayaw, dahil nagkaroon sila ng ganitong pagkakataon bilang bahagi ng holiday. Gustong panindagan ni Liam si Emma at sinabing magkakilala lang sila kaya naman magkasama silang sumayaw. Sa makatuwid, hindi dapat sumayaw si Emma kay David, na hindi niya lubos na kilala. Di hamak na mas mataas ang status ni David kaysa kay Liam, kaya naman hiniling niyang huwag masyadong mag-isip tungkol dito, dahil sayaw lang ito. Pagkatapos ay inayos niya ang sarili at naiinis na hindi na dapat masyadong mag-isip si Liam. Hindi nakasagot si Liam at tahimik na tumayo. Hinawakan ni Emma si Liam sa balikat at itinabi ito para pakalmeyan ang sitwasyon. Sinabi niya na si Mr. David ang kanilang kasosyo at dapat silang maging mas maluwag. Inaprubahan ni David ang kanyang pag-uugali at hiniling siyang sumayaw. Walang choice si Emma kundi pumayag. Sinabi ni Emily na ito ay isang hindi tapat na gawa. Nakakadiri pagmasdan silang sumayaw. Sinabi ni David kay Emma na inayos na ni Boss John ang lahat at pumunta siya para makipagpulong sa kanya. Nagpasalamat si Emma kay David sa kanyang tulong. Hindi niya ito gusto. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang makipagkita kay John at pagkatapos ay pakasalan siya, dahil iyon ang gusto ng kanyang ama. Sinabi ni David na ang kanyang tulong ay hindi katumbas ng pasasalamat at hinayla si Emma palapit sa kanya. Ngunit itinulak siya ni Emma sa isang tabi at sinabi sa kanya na huwag labagin ang mga hangganan kapag sumasayaw. Humingi ng tawad si David. Pero hindi sincere ang paghingi niya ng tawad. Isa lang itong laro. Naunawaan ng husto ni David na pinakasalan ni Emma si John dahil siya ay hindi kapani-pani walang mayaman. Nasa limitasyon niya si Liam. Mahal niya si Emma. Pero naintindihan din niya na hindi sapat ang kanyang katayuan sa lipunan para makipag-date sa magandang Emma. Napuno siya ng galit nang mapanood niya si Emma na sumasayaw kasama si David.
Sinimulang ibaba ni David ang kanyang kamay sa puwete ni Emma. Ngunit inalis niya ang kamay nito sa kanya at sumigaw na nakakadiri itong sumasayaw. Nagsimula na namang humingi ng tawad si David at nagpumilit na ituloy ang sayaw, dahil matagal na siyang hindi sumasayaw. Nahihiya si Emily na panoorin ito, dahil sa sayaw na ito ay pinahiya ni David hindi lamang si Emma, kundi pati na rin si Liam. Ang naisip lang ni David ay si Emma ay isa lamang dalawang mukha na asong babae at hindi rin siya magsasawang makipagmahalan sa kanya. Ngunit nakita ni David na hindi siya binibigyan ni Emma ng kahit isang pahiwatig, na ikinagalit niya. Habang sumasayaw, nagpasya si David na tapakan ang kanyang damit, na ginawa niya na may ngiti sa kanyang mukha. Tinulak siya ni Emma palayo sa kanya. Natanggal ang isang strap ng damit. Kasabay nito, isang piraso ng mainit na pritong steak ang lumipad sa hangin. Bumagsak ito sa mata ni David. Nahulog si Emma sa aspalto, at napatalon si David sa sakit. Tinawag ni David ang kanyang mga bantay at sinabi sa kanila na hanapin ang sinumang naghagis sa kanya ng piraso ng karne. Lumapit ang isa sa mga gwardya sa mesa kung saan nakaupo sina Mason at Emily, ngunit bawat isa sa kanila ay may isang piraso ng karne sa kanilang plato. Buti na lang at inilagay ni Emily ang kalahati ng kanyang piraso ng karne sa plato ni Mason. Hindi inaasahan ni Emily ang ganoong aksyon mula kay Mason, dahil kahit si Liam ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman kay David. At kumilos si Mason na parang tao. Mas nagustuhan ni Emily si Mason. Dalawang gwardya ang naglibot sa lahat ng mesa, ngunit lahat ay may isang piraso ng karne. Inutusan sila ni David na maghanap pa hanggang sa matagpuan nila ang salarin, dahil ang isang piraso ng karne ay hindi maaaring mahulog sa kanyang ulo mula sa langit. Biglang sinampal ni Emma na tinulungan ni Liam si David sa mukha. Dahil sa impact, nahulog si David sa aspalto. Hinawakan ni Emma ang strap ng kanyang damit at sinabihan si David na umalis sa kanilang party. Tumingin si Mason sa kanya at hindi makapaniwala na si Emma ay maaaring sumiklab ng ganoon. Natuwa siya na hindi niya ito nahuli sa laro. Tumayo si David at galit na galit. Pinahiya siya sa harap ng lahat. Hindi niya kayang iwan ng ganun-ganun lang. Pumagitna si Liam at sinabihan siyang mag-behave, o tatawag siya ng pulis. Hindi mapakali si David. May ibinulong ang guard niya sa tenga niya. Pagkatapos noon, natauhan si David at sinabing magkikita na sila bukas. Hindi inisip ni Liam na si David ay gagawa ng konsesyon. Hiniling sa kanya ni Emma na huwag pansinin ito, dahil kailangan niyang magpalit ng damit. At kaya natapos ang party. Pero may plano pa rin si Emily, kaya nakaupo sila ni Mason sa bar. Sinabi ni Emily na hindi niya nagustuhan nang tawagin siya ni Mason bilang pinuno ng departamento. Hiniling niyang tawagan siya sa pangalan. Hindi makapaniwala si Emily na may nakilala siyang lalaki na mas kaakit-akit kaysa kay Liam, na hindi pa kasal. Si Mason ang kailangan niya. Binabalak na niyang makipagmahalan sa kanya ngayon. Sinabi ni Mason na ayaw niya talagang uminom ngayon. Mayroon lamang siyang $400 at isang linggo pa ang layo ng kanyang sweldo. Naisip ni Emily na nakatagpo siya ng isang matigas ang ulo na lalaki, at kailangan niyang ipaglaban ito. Ang sabi ng dalaga ay ayaw niyang uminom ng mag-isa, kaya nag-propose siya ng arrangement kung saan tatlo ang iinom niya at isa naman. Pumayag naman si Mason. Akala niya ay mabilis siyang malasing at gagastos ng pera sa merienda. 1:00 na ng umaga. Sinubukan ni Mason na gisingin si Emily. Gusto niyang malaman kung saan ito nakatira para maiuwi niya ito. Pagkagising ni Emily ay agad siyang sumayaw, at napagtanto ni Mason na hindi na siya dapat uminom. Tumayo siya sa mesa at medyo nahihilo. Hindi makatayo sa mesa, diretsyong bumagsak si Emily kay Mason. Nasa mukha ni Mason ang kanyang mga suso. Nais ni Mason na bumangon ng mabilis, ngunit ang posisyon na ito ay nababagay kay Emily. Sinimulan niyang laruin ang dila malapit sa tenga niya. At gamit ang iyong kanang kamay, iunat ang kanyang kamiseta. Nakahiga siya ng buo sa ibabaw niya at hinawakan ang katawan nito sa paraang nagdulot sa kanya ng kakaibang excitement. Lumapit sa kanila ang bartender at awkward na sinabing ayaw niya silang maabala, pero nagsasara na ang establishment. Inabot ng bartender ang tseke. Natakot si Mason dahil eksaktong $400 ang halaga ng kanilang gabi. Hindi alam ni Mason kung saan nakatira si Emily, kaya dinala niya ito sa kanyang tahanan. Medyo natauhan si Emily at tinanong si Mason kung saan niya siya dadalhin, na sinagot ni Mason na hindi niya alam kung saan siya nakatira, kaya dinala niya siya sa kanyang tahanan. Sabi ni Emily, makulit na tao si Mason. Isang araw lang niya ito nakilala at hinahatid na siya sa kanyang tahanan. Hiniling sa kanya ni Mason na sabihin sa kanya kung saan siya nakatira, at pagkatapos ay ihahatid siya ng taxi pauwi.
Ngunit ayaw kumain ni Emily sa bahay at hindi nag-iisip na manatili sa Mason. Hindi pinansin ni Mason, ngunit isang hindi kilalang lalaki ang nanunood sa kanila sa kanyang apartment. Maingat na inilapag ni Mason ang pagod at matikas na si Emily sa kanyang kama. Marahan siyang humingi ng yakap, nagniningning ang mga mata sa pananabik at pananabik. Ngunit si Mason, na lumalaban sa kapanabik na pagnanasa, ay tumanggi, hiniling sa kanya na humiga lamang at huminahon. Nais ni Mason na maiwasan ang isang posibleng iskandalo, lalo na sa kanyang paglipat kamakailan sa isang bagong departamento. Iniulat ni Emily na nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkahilo, na para bang malapit na siyang mawalan ng malay. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang kanyang mga galaw ay mahina, halos hindi napapansin. Siya ay tumayo sa isang vulgar, mapang-akit na paraan, na parang naglalaro ng sarili niyang laro ng tukso. Pagkatapos ay matapang siyang tumayo sa harap ni Mason, malumanay na lumuhad. Hinawakan siya sa mga balikat, matikas niyang itinulak siya sa kama, na nagdulot ng lakas at pagsinta. Ang kanyang mga suso ay malumanay, tulad ng isang buntong hininga, na dumaikit sa mukha ni Mason, na binihag siya sa kanilang mahusay na pang-aakit. Nagpasya si Emily na simulan ang huling labanan habang unti-unting lumilinaw ang kanyang isip. Nakaupo siya ng dominating sa kanya, nasisiyahang makita kung gaano katagal niya kayang panatilihin ang harapan ng isang masunerang batang lalaki. Si Mason, na nakatayo sa gilid ng kaguluhan, ay pinigilan ang kanyang mga hilig sa mga huling labi ng lakas. Kinaligan ni Emily ang kanyang mapang-akit na damit, naiwan ang kanyang hubad at sapat na dibdib na natatakpan ng isang bra lamang. Hinawakan ni Mason ang kanyang kamay at tahimik na nagbabala na kung magpapatuloy sila sa direksyong ito, mahaharap sila sa mabibigat na balakid. Si Emily ay nagpakawala ng isang mapaglarong tawa at sinabi na si Mason mismo ay nagsisimula ng maramdaman ang marubdob na apoy na nagninangas sa kanilang paligid. Dahan-dahan niyang sinimula na tanggalin ang sinturon sa kanyang pantalon, maayos na pinatakbo ang kanyang mga daliri sa matibay na tela. Bumulong sa tainga ni Mason sa tahimik na boses, hinimok niya itong magpahinga at hayaan siyang magkontrol. Hindi maintindihan ni Mason kung paano makayanan ng isang bata at malusog na lalaki ang gayong ipoypo ng pagsinta at kaguluhan, ngunit sa isang tiyak na sandali ay huminto si Emily at tumahimik, na parang sumusuko sa lakas ng pagtulog. Dahan-dahan siyang humarap sa kanya, may ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi nang mapagtantong siya ay nakatulog, komportable at mahinahong nakahiga sa kanya. Tinakpan siya ni Mason ng kumot habang matamis itong bumagsak sa kanyang kama. 2:00 na ng madaling araw, at ngayon ay kailangang matulog si Mason sa sofa. Halos makatulog na siya nang bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto, bahagyang bumangon mula sa kama. Nakita ni Mason ang isang hindi pamilyar na lalaki sa kanyang apartment. Tumayo ang lalaki sa tabi ng kama ni Emily at hinubad ang shorts nito. Inaasahan niya ang karagdagang kasiyahan. Pumasok si Mason sa kwarto ni Emily para pigilan siya. Pasigaw na tinanong ni Mason kung sino siya at paano siya napunta rito. Kalmado ang lalaki at pinakiusapan si Mason na huwag sumigaw. Aniya, lasing daw ang dalaga at gusto niyang makipagsaya rito. Hindi makapaniwala si Mason sa kanyang narinig. Paano nakapasok ang isang estranghero sa kanyang tahanan, kumilos ng napakatahimik at sinasamantala pa rin ang kanyang kasintahan. Hindi nakatiis si Mason, tumakbo siya palapit sa lalaki at sinubukang sakalin. Ngunit ang estranghero ay malinaw na mas malakas at mas karanasan kaysa kay Mason. Kaya madali niyang itinapon si Mason sa kanyang sarili, pinalamig ang kanyang sigasig. Habang si Mason ay nakahiga sa sahig, sinabi ng estranghero na siya ay medyo malakas, ngunit ayaw niya ng anumang gulo. Muling umupo ang estranghero sa higaan ni Emily at sinimulang haburin ang kanyang panty. Sinabi niya kay Mason na utang niya ito sa pagpayag niyang magsaya kasama si Emily. Iminungkahi ng estranghero na maghintay si Mason hanggang sa magkaroon siya ng pera, pagkatapos ay babayaran niya ito para sa batang babae, dahil hindi niya ginalaw ang isang babae sa loob ng 20 taon. Tuluyan nang tinanggal ng estranghero ang panty ni Emily at ibinato sa mukha ni Mason. Sinabi sa kanya ni Mason na siya ay isang ganap na may sakit na bastard. Kumuha siya ng kalapit na upuan at sinimulang salakayin ang estranghero gamit ito. Ngunit malakas ang estranghero at sa isang suntok ng kamay ay naputol ang upuan sa maliliit na piraso. Ang estranghero ay hindi masisira at nakadama pa rin ng kalmado, inaasahan kung paano siya magiging masaya kasama si Emily. Hindi alam ni Mason ang gagawin, ngunit dahil hindi niya mapigilan ang estranghero mismo, nagpasya siyang tumawag ng pulis. Aniya, ang pagsira at pagpasok para sa layunin ng panggagahasa ay may kaparusahan sa batas. Halos sinimulan na ni Mason na i-dial ang numero,
Ngunit mas natatakot dito ang estranghero kaysa sa upuan, kaya dali-dali niyang pinigilan si Mason. Sinabi ng estranghero na halos 20 taon na siyang wala sa bansa at hindi niya alam kung ano ang mga prinsipyo ngayon, dahil dati ay normal na ang ganitong pagmamay-ari ng mga babae. Hindi pinaniwalaan ni Mason ang lalaki at hindi niya pinahanga si Mason sa kanyang mga palusot. Sinabi ng estranghero na ito ang kanyang tahanan 20 taon na ang nakalilipas at bumalik siya upang kunin ang nakatago dito. Nagtungo siya sa sulok ng silid at nagsimulang maramdaman ang sahig. Sa ilang mga punto, ang isa sa mga tabla ay nagsimulang gumalaw at dinampot niya ito. May tagwan talaga doon. Nagulat ang estranghero na walang nakakita sa kahon na iniwan niya 20 taon na ang nakalilipas. Ang kahon ay puno ng alahas. Sinabi ng estranghero na 20 taon na ang nakalilipas, ang apartment na ito ay puno ng mga puta at ginto at walang sinuman ang nang-ahas na yumuko upang kunin ang gintong nakalatag sa sahig, dahil kung ang isang batang babae ay nais ng ginto, maaari lamang niyang alisin ito sa kanyang daliri gamit ang kanyang sarili, bibig. Pinakinggan siyang mabuti ni Mason, ngunit sa parehong oras ay sinabi na wala siyang pakialam sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit muli siyang hiniling ng estranghero na huwag tumawag ng pulis, dahil huminto siya sa oras at halos walang ginawa. Sinabi ng estranghero na mayroon siyang sariling mga alituntunin sa buhay at hindi naman siya isang hooligan bastard. Sinabi ni Mason na dapat siyang tumawag ng pulis at sabihin sa kanila ang nangyari. Sinabi ng estranghero na si Mason ay maaaring isang taong marangal. Ngunit kahit na magsumbong siya sa pulisya, para sa ginto ay sasabihin ni Emily na si Mason ang nanggugulo sa kanya at hindi ang estranghero. Inilabas ng lalaki ang isang maliit na kahon mula sa kanyang pinagtataguan at ibinigay ito kay Mason, na hinihiling sa kanya na kalimutan ang nangyari sa pagitan nila. Hindi kailangan ni Mason ang kanyang mga handout, ngunit sinabi ng estranghero na ang singsing na nasa kahon ay gawa sa bakal at walang halaga sa sarili nito. Ngunit sa katunayan, ang singsing na ito ay napakahindi pangkaraniwan. Mula noong araw na angkinan siya ng estranghero, isang babae lang ang napanaginipan niya. Nakasuot siya ng pulang Amerikana, may hawak na gintong tungkod at asul na mga mata. Ngunit hindi maalala ng estranghero kung saan niya siya nakita at kung ano ang sinabi nito sa kanya. Pero halata niyang naalala na binugbog siya ng babaeng ito. Naunawaan ni Mason na ang estranghero ay nagsasalita tungkol sa tagapangasiwa ng programa. Ang estranghero ay tumungo sa labasan at pinayuhan si Mason na huwag itapon ang singsing, dahil maaari itong maging kapaki-pakinabang sa kanya. Umalis na ang estranghero at sinara ang pinto sa likod niya. Tiningnan ni Mason ang kahon at naisip na ang singsing na ito ay tiyak na konektado sa sistema ng panaginip. Nang buksan niya ang kahon, kumikinang ng maliwanag ang singsing na may pulang bato sa gitna. Ang kanyang kaliwang mata ay nag-activate ng programa, ngunit ang program na ito ay sa paanuman ay naiiba sa karaniwang sistema ng panaginip. Sa harap niya ay nakatayo ang isang hologram ng isang batang babae na naka-white suit. Binati niya si Mason at sinabing siya ang nag-develop ng dream system, dahil sa matinding pressure ay kaya lang niyang mag-iwan ng ganoong mensahe. Nais niyang bigyan ng babala si Mason na siya ay nakulong. Ang sistema ng panaginip ay binubura ang mga hangganan ng panlipunang uri, batas, at moralidad sa katotohanan. Pagkatapos maglaro ng laro, mahirap para sa mga user na mahanap na nagbabago ang kanilang pananaw sa totoong mundo. Ang pahinga sa realidad sa sistema ng panaginip ay humahantong sa pagkasira, kasakiman, karahasan, at mga tendensyang kriminal. Ang ibang mga developer ay gustong makipaglaro sa kapalaran ng tao, at hindi niya sila makumbinsi na ibalik ang sistema ng laro upang muling gawin. Sa babalang ito, umaasa siyang babalaan si Mason na maging matulungin sa kanyang mga pagbabago at huwag mahulog sa pagnanasa. Sa bawat antas, nag-iwan ang developer ng mga tool na makakatulong kay Mason na alisin ang system. Kailangan niyang mahanap ito sa laro. Pagkatapos noon, naputol ang mensahe. Nawala si Mason. Pareho ang hitsura ng developer sa administrator. Naisip ni Mason na siya ay normal at hindi lalabag sa batas. Naisip ni Mason na nakilala ng lalaking ito ang isang batang babae 20 taon na ang nakalilipas, at natuklasan niya ang laro sa sandaling lumipat siya rito, na nangangahulugang ang partikular na singsing na ito ay ang console para sa paglulunsad ng laro. Ibinalik niya ang singsing sa kahon, at sa sandaling iyon ay tumunog ang alarma. Eksaktong alas 7 ng umaga. Biglang nagising si Emily. Napaupo siya sa kama, ngunit nagulat siya nang matuklasan niyang wala siyang suot na panty. Makalipas ang kalahating oras ay magkatrabaho na sila, si Emily ay nakayakap kay Mason nang may paghanga. Si Mason, gaya ng dati, ay umakyat sa coffee shop, at sa wakas ay naunawaan na ng barista kung bakit ayaw niyang makipagkita sa kanyang kamag-anak, dahil may kasamang babae si Mason.
Sinabi ng barista na para sa kanila ngayon, lahat ay nasa gastos ng pagtatatag. Magkayakap silang pumasok sa office building. Pinag-usapan ng mga empleyado ang kanilang magkasanib na hitsura. Ang dating pinuno ng grupo ng advertising ay matagal nang nagmamahal kay Emily, at ang katotohanan na si Emily ay dumating sa opisina ngayon kasama si Mason ay labis na nagalit sa kanya. Iminungkahi ni Emily na pumunta si Mason sa sinehan ngayong gabi. May alam siyang magandang sinehan na mga mag-asawa lang ang pwedeng puntahan, at natutuwa siya na ngayon ay maaari na niya itong bisitahin. Wala man lang pera si Mason, ngunit hindi niya alam kung paano iparamdam kay Emily ang tungkol dito, kaya isang paraan lang ang nakita niya, para manghiram ng pera sa matalik na kaibigan. Naglakad si Emma papunta sa kanila. Nakasuot siya ng eleganteng beige na damit na perpektong nagbibigay diin sa kanyang marangyang hubog ng katawan. Nag-hello sila, ngunit hindi makatingin si Mason sa mga mata ni Emma, inaalala ang nangyari sa pagitan nila. Matamon silang tiningnan ni Emma at sinabing medyo mabilis na umuunlad ang kanilang relasyon. Naalala rin ni Emma ang kanyang panaginip. Sa palagay niya ay medyo mabagal si Mason, ngunit nagsimula siyang makipag-date kay Emily nang napakabilis na pinahanga pa niya si Emma. Nakangiting sabi ni Emily na kagabi lang ay akala niya ay napakahinhi niyang tao, ngunit nagawa niyang patahimikin ang kanyang pagbabantay. Nagulat si Mason sa sinabi ni Emily at pinigilan siya para hindi na siya makapagsalita ng hindi kailangan. Napukaw na ang atensyon ni Emma sa sinabi ni Emily na siyang nagpatent sa kanya. Wala siyang masabi dahil hindi niya alam na naalala rin ni Mason ang panaginip niya, pero malakas pa rin ang nararamdaman niya para rito. Pinipigilan ang kanyang emosyon, sinabi ni Emma na masaya siya para sa kanila, ngunit nasa trabaho sila, at ang kanilang relasyon ay hindi dapat makaapekto sa kanilang schedule sa trabaho. Tinanong ni Emily kung bakit interesado si Principal Emma sa kanilang relasyon. Pareho niyang nais na limitahan ito at hinihikayat ito. Sinabi ni Mason na dapat silang magtrabaho muna at pagkatapos ay harapin ang mga personal na relasyon. Binitawan ni Emily ang kamay niya at na-offend na ayaw marinig iyon ng girlfriend niya mula sa boyfriend. Hindi niya dapat sinuportahan si Principal Emma. Sinabi ni Emily na ngayon ay hindi nag-iisa si Mason, at dapat niyang isipin ang mga ito bilang isang pamilya, maliban kung syempre, gusto lang niyang magpakatanga. Sumang-ayon si Mason sa kanyang mga salita, na nagpapatunay na malapit na sila sa isa't isa, at dapat ay mas maging mabait siya kay Emily. Ang mga salitang ito ay nagpasaya kay Emily. Good mood na naman siya. Niyakap niya si Mason at sinabing hihintayin niya ito pagkatapos ng trabaho sa unang palapag. Nang maghiwalay na sila ng yakap, hinawakan ni Emily ang kamay niya at ipinatong sa puwitan, dahil sa susunod ay gusto niyang si Mason na mismo ang magkusa. Si Liam ay nasa parehong opisina ni Emma. Nanlumo siya sa nakita niya kaninang umaga. Tinanong ni Liam kung ano ang mali sa kanyang kalooban. Malamig niyang sagot na marami siyang trabaho dahil sa pagbubukas ng bagong departamento. Lumapit sa kanya si Liam at sinabing kilala niya ito sa loob ng maraming taon, at hindi niya ito magagawang dayin. Napagtanto niyang nasa sabik si Emma sa isang bagay. Lumapit siya sa mesa at hinampas ito ng dalawang kamay. Diretsyong tanong ni Liam kung masama ba ang loob niya kay Mason. Malamig pa rin at walang emosyong sabi nito na hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Sa sandaling iyon ay pumasok si Mason sa opisina. Nagsumbong siya kay Liam na tapos na ang report niya. Saktong sabi ni Liam at niyaya siya sa opisina. Lalong na-tense si Emma. Pinag-aralan ni Liam ang ulat. Ito ay malinis, maayos at maliwanag sa isang sulyap. Hindi nagkatinginan sina Emma at Mason at naging tense sila hanggat maaari. Parehong naramdaman ang damdamin ng isa't isa. Tinanong ni Liam si Mason kung bakit siya malungkot dahil pinuri niya ang kanyang ulat. Sinabi ni Mason na nakatitig lang siya sa isang nakapaso na halamang bahay. Sa una ay tiningnan niya ito, na walang ideya kung anong uri ng halaman ang nasa harapan niya. Ngunit sa sumunod na segundo, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, na para bang kinuha nito ang pinanabik na nagtatago sa loob ni Mason. At biglang lumitaw sa kanyang alaala ang isang maliwanag na larawan. Ito ay isang panlo ng kamatis. Naalarma na tumayo si Emma at itinabi ang keyboard, na may interes na nakatingin kay Mason. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa habang tinanong siya kung nakakita ba siya ng katulad na halaman kahit saan pa. Sumagot si Mason na ang halaman na ito ay konektado sa marami sa kanyang mga alaala, na parang natatakpan ng manipis na sinulid ng panahon. Nagsimulang lumitaw ang matingkad na mga imahe sa kanyang ulo, kung saan si Emma, sa kanilang katutubong hardin, ay nagtatanim at nagdidilig ng mga panla. Desididong itinataboy ang mga daga sa kanila. Ang alaala ng huling kamatis na iniwan nila sa mga araw ng gutom at pagod ay pumasok sa isip,
at ang puso ni Mason ay lumubog sa mga alaala. Napuno ng pag-asa ang puso ni Emma, na para bang hindi lang ito panaginip. At buong pananabik niyang hinihintay ang sagot ni Mason tungkol sa kung saan niya nakita ang misteryosong halaman na ito. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Mason sa kanyang dibdib, at parang makapal na ulap ang bomb-alot sa kanyang mga mata. Sinimulan niyang alalahanin ang sinabi ng kanyang amo na ang lahat ay nakatakdang magkaroon ng kanilang lugar sa mundong ito. Ang mga salita ng administrator ng laro, na nagsabi na ang lahat ng nangyari sa kanya ay isang ilusyon lamang. Naalala ni Mason ang mga salita ng developer ng laro, na nagbabala sa kanya na huwag malito ang katotohanan sa laro. Naalala niya si Emily, na tumingin sa kanyang mga mata ng may pag-asa, at sinabing isa na silang tunay na pamilya. Si Mason ay nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian. Napuno ng pagdududa at takot ang kanyang kaluluwa. Maaari na niyang ihulog ang sarili sa mga bisig ni Emma, na naghihintay dito ng may pag-asa sa kanyang mga mata, sa kabila ng katayuan ni Liam sa lipunan, at iba pang mga empleyado na sadyang hindi maintindihan ang kanyang pag-uugali. Sa lahat ng oras na ginugol sa virtual reality na ito, si Mason ay umibig kay Emma ng buong pagkatao, kahit na hindi niya naaalala ang lahat ng nangyari sa kanila. Ngunit ang kanyang kaluluwa at katawan ay hindi maaaring dayin o bawian ng memorya. Natigilan ang lahat sa paligid sa pag-aabang sa sagot ni Mason, na parang pinipigilan ang hininga. Ang apoy ng takot at pagkalito ay nagpatunaw sa kanyang puso, na tinatakpan ang kanyang mukha ng mga patak ng pawis. Masakit na sinubukan ni Mason na bumalangkas kung ano ang kumukulo sa kanyang kaluluwa. Ibinaba ni Mason ang kanyang ulo at pinisil-pisil na madalas niyang makita ang halamang ito sa kanyang kabataan kapag siya ay nakatira sa kanyang bayan. Si Mr. Liam ay tumingin kay Mason nang hindi makapaniwala, nakikita ang kanyang pagkabalisa, at sinabi na, sa paghusga sa kanyang mga damdamin, ang halaman na ito, na konektado sa nakaraan ni Mason, ay nagtatago ng isang bagay na mas malalim at mas makabuluhan. Sinubukan ni Mason na mapawi ang pag-igting at nagmamadaling bigyang katwiran ang kanyang sarili, na pinagtatalunan na imposibleng itago ang anumang mga lihim sa likod ng mga ordinaryong kamatis. Pagtingin kay Emma, napansin ni Liam na tense din siya. Bagamat maingat niyang itinago ang kanyang emosyon, tinanong siya nito kung bakit nagtatanim pa siya ng kamatis sa opisina. Nalilito si Emma at hindi alam kung paano tutugan, at iba't ibang opsyon ang pumasok sa kanyang isipan habang sinusubukan niyang hanapin ang mga salita. Ngunit si Emma ay bihasa sa pagharap sa mahihirap na sitwasyon, at ngumiti siya, na ipinahayag na hinalo lang niya ang mga buto at hindi pinansin ang halaman hanggang sa ito ay lumaki ng husto. Tumawa si Mr. Liam, at gumaan ang pakiramdam ni Mason, na pagtantong tama ang kanyang ginawa, dahil walang sino man ang naghinala na hindi lamang siya ang nakaalala sa panaginip na ito. Ang ulat ay nagpakalma kay Mr. Liam, at Mason, bagaman nakaramdam siya ng kasiyahan mula sa kanyang trabaho, ang kanyang pag-iisip ay nagpabigat pa rin sa kanya higit sa lahat. Pagkatapos ng ganoong emosyonal na stress, nagpunta siya sa banyo upang hugasan ang kanyang mukha ng malamig na tubig, kahit saglit upang palayain ang kanyang sarili mula sa mga iniisip tungkol sa kanyang mahabang pagtulog. Umalis na rin si Liam sa opisina ni Emma, at kitang-kita na sa mukha niya ang totoong emosyon. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Emma, at iniisip niya kung gaano kahirap itago ang kanyang emosyon. Pero alam niya na kung hindi siya nagpigil, walang makakaintindi o makakatanggap ng ganitong sitwasyon. Pinatay ni Mason ang gripo at nag-isip, na pagtanto na tama ang developer ng laro, at nahulog siya sa isang bitag kung saan mahirap para sa kanya na makatakas. Maaari mong gawin ang anumang bagay sa laro, at iniisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya kung masanay siya sa pagpatay, pangangaso, o kahit na presensya ni Emma, kung paano ito makakaapekto sa kanyang totoong buhay. Pinipindot ang tuktok na butones ng kanyang kamiseta, naisip ni Mason ang kanyang sitwasyon, dahil siya ay isang junior na empleyado lamang ng kumpanya, at siya ay anak na babae mismo ng direktor. Ang posibilidad na magkita sila sa hinaharap ay tila napakaliit. Tiningnan ni Emma ang mga umuusbong na kamatis at napagtanto na ang mga pangarap na pinagsaluhan nila ay tila totoo, na para bang nabuhay silang magkasama sa buong buhay nila. Pero panaginip lang ang mga iyon, at dapat niyang kalimutan ang mga iyon. Pareho nilang naunawaan na ang lahat ng nangyari sa kanila ay isang pantasya lamang, isang panaginip na mas mabuting hindi na maalala. Ngunit walang nakakaalam na ang pangarap na ito ay pinagsaluhan nilang dalawa. Dumating na ang takip silim, at nilamon na ng anino ng gusali ng opisina ang mga empleyadong pauwi sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Isang pakiramdam ang nagugat sa puso ni Mason, na ngayon, kasama si Emily sa tabi niya, siya ay nakakita ng isang bagay na espesyal, at nahihiyang lumingon sa kanyang kaibigang si James at humiram ng pera.
Tulad ng mahika, si Emily ay naghihintay sa kanya malapit sa labasan ng opisina, at ang kanyang presensya ay napuno si Mason ng init at kagalakan. Habang dahan-daang bumababa ang elevator, pinaglaruan ni Mason ang ideya na gugulin ang unang bahagi ng gabi sa pagkain ng hapunan, at pagkatapos ay pagpunta sa sinehan, isawsaw ang sarili sa isang mundo ng mga kamanghamanghang pakikipagsapalaran. Nang makalabas si Mason, napunta ang mga mata niya kay Emily, ngunit naputol ang kanilang mga tingin nang makita ang isang eksenang agad na nagpakipot sa kanyang puso. Si Emily ay nakikipag-usap sa isang dating executive ng advertising na ang pagnanais na makuha ang kanyang atensyon ay maaaring masubaybayan sa paglipas ng mga taon. Malinaw niyang sinubukang iwasan siya, sinusubukang tapusin ang pag-uusap, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Lumapit sa kanila si Mason na may pakiramdam ng pagkabalisa, nakuha ng kuryusidad, at tinanong kung ano ang nangyayari dito. Agad siyang lumingon kay Emily, nag-aalala kung ang binata ba ang pumapatol sa kanya. Napayuko ang ulo niya at inamin niya na gusto lang nitong makipag-usap. Ang dating amo ay namagitan sa mga salitang puno ng panunuya, binabalaan si Emily na huwag makisangkot sa isang sinungaling at isang mapagkunwari na tulad ni Mason. Sa mga salitang ito ay tumalikod siya at lumakad, nag-iwan ng pahiwatig na ngayong alam na ni Emily ang buong katotohanan, dapat siyang gumawa ng tamang desisyon. Ang negatibong impresyon mula sa mga salitang ito ay tumusok sa puso ni Emily, at siya ay nanlumo sa bingit ng pagsira. Ngunit hinimok siya ni Mason na huwag pansinin, na sinasabing ang lalaking ito ay palaging sinusubukang saktan siya. Dahan-daang hinawakan ni Mason ang kamay niya at iminungkahi na simulan nila ang gabi sa hapunan bago manood ng sine, umaasang malampasan ang tensyon at maibalik ang kanilang koneksyon. Gayunpaman, mabilis siyang umiwas, iniwasan ang hawakan nito. Mabigat ang loob ni Emily, at nanghihinayang inamin niya na mas mabuting maghiwalay na sila. Tumalikod si Mason, ang kanyang tingin ay nagmamadali sa malayo, sinasalubong ang paglubog ng araw, na sumasalamin sa kanyang panloob na kahungkagan. Biglang sinabi ni Emily, sa kabila ng ugali ng lalaki, hindi sila naging tapat sa isa't isa. Tinanong niya kaagad kung ano ang utang ng kanyang pamilya. Lumingon si Mason sa kanya at bumulong na may utang silang $200,000. Gayunpaman, ang napakalaking halaga ay labis-labis para sa mga tao, ordinaryong manggagawa na tulad nila, at si Emily ay nanginginig sa takot, nakaramdam ng pagkabalisa. Tumingin si Mason kay Emily nang may kalungkutan at panghihinayang, at muling nagtanong kung sigurado siya sa kanyang pagnanais na umalis. Sumagot siya na siya ay isang simpleng babae lamang mula sa isang ordinaryong pamilya, at hindi nagkaroon ng pagkakataong tulungan siya. Nalungkot si Mason dahil nakita niyang ang mahalaga sa kanya ay pera at utang, hindi pag-ibig, isang salitang walang kahulugan sa kanya. Napahiya si Emily, at hiniling kay Mason na kalimutan ang nangyari sa pagitan nila, at sinabing hindi siya sapat para sa kanya. Naaalala ang mga sandali na kakaiba ang ugali ni Mason sa isa pang batang babae na nagngangalang Emma, naisip niya na marahil ay sinusubukan lamang nitong akitin ang atensyon ng kanyang mga nakatataas upang malutas ang kanyang mga problema sa pananalapi. At sa pagsisimula nito, natapos din ang kanilang pag-iibigan. Naramdaman ni Mason na gumuho ang mga salita sa pagitan nila, na nag-iiwan lamang ng mapait na pakiramdam ng pagkabigo at kawalan. Gabi na noon, at pauwi na si Mason. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari sa kanya ang ganoong sitwasyon. Noong siya ay nasa kolehiyo, iniwan siya ng kanyang unang pag-ibig sa parehong dahilan. Sa pait sa kanyang kaluluwa, dahan-daang umakyat si Mason sa hagdan ng kanyang bahay. Tila sa kanya ang utang na patuloy na nagsasara ng kanyang bibig ay pinagmumultuhan si Mason sa buong buhay niya. Minsan ay nais niyang magsimula ng kanyang sariling negosyo, ngunit hindi nakahanap ng isang proyekto na makaakit ng kanyang atensyon. Pagpasok sa apartment, laking gulat ni Mason. May nagluluto sa kusina. Noong una akala niya ay nakalimutan niyang eye-off ito. Ngunit pagpunta sa kusina, nakita niya ang parehong hindi inanyayahang panauhin na nagsabing maraming taon na ang nakalipas na ito ang kanyang apartment. Puno ng mga pasa at sugat ang mukha ng estranghero. Mahinahon niyang binati si Mason, na para bang natural ang presensya niya sa apartment. Ang kanyang pag-uugali ay nagpagalit kay Mason, pagkatapos ay sumigaw siya at inatake siya, niyugyug siya ng buong lakas at nagtanong kung paano siya napunta muli dito. Sa araw na ito, si Mason ay sinamahan ng nerbiyos na stress sa lahat ng dako, at sa pagkakataong ito ay nawala na lamang siya ng galit. Sinigawan niya ang estranghero na hindi na ito ang kanyang tahanan. Sa pagkakataong ito ang estranghero ay hindi nag-alok ng anumang pagtutol. Hiniling niya kay Mason na huminahon, dahil ngayon ay wala siyang mahanap na trabaho, at wala siyang mapupuntahan. Galit na itinulak ni Mason ang estranghero palabas ng pinto ng apartment.
Hindi niya ito pinakinggan, at sinabing kung muli siyang lilito sa apartment, tatawag siya ng pulis. Pagkasara ng mga pinto, medyo kumalma si Mason, dahil ngayon ang kanyang araw ay puno ng mga kaguluhan. Pagkatapos nito, napunta ang kanyang tingin sa kawali na bumubulusok sa kalan, at naging interesado si Mason na makita kung ano ang gustong lutuin ng estranghero. Nang buksan niya ang kawali, isang hindi maintindihang kayumangging likido ang bumubula sa loob nito. Si Mason ay hindi pa nakakita ng ganoong ulam bago, at nag-alinlangan sa pagkain ito ng paglikha. Ilang minuto ang lumipas, muling bumukas ang pinto ng apartment mula sa loob. Tumingon si Mason sa estranghero na may hindi kapani-paniwalang nasisiyahang mukha. Hiniling niya sa estranghero na pumasok sandali. Nagulat ang galit na estranghero na nakaupo sa landing sa inasal ni Mason. Tinawag ni Mason ang estranghero sa kaldero ng pagkain. Nang makalapit ang estranghero, napasigaw na lamang si Mason sa paghanga at sarap sa inihandang ulam. Medyo kumalma silang dalawa. Sinabi ni Mason na sa gayong mga kasanayan maaari siyang makakuha ng trabaho sa anumang restoran nang walang anumang problema. Nakangiting tumingin ang estranghero kay Mason, sa wakas ay nagpakilala. Ang kanyang pangalan ay Logan, at sinabi rin na ginugol niya ang halos buong buhay niya sa bilangguan. Buong araw si Logan sa paghahanap ng trabaho, pero dahil sa hindi niya naiintindihan ang mga smartphone, resume, at syempre dahil sa criminal record niya, walang gustong kumuha sa kanya. Tumingin si Mason kay Logan ng may interes, at tinanong kung interesado ba siyang makipagtulungan sa kanya, dahil matagal na niyang planong magbukas ng sarili niyang restaurant. Kumpiyansa na sinagot ni Logan na hanggat hindi interesado si Mason sa kanyang criminal record, pumayag siyang makipagtulungan sa kanya. Sagot ni Mason na hindi siya interesado sa ginagawa ni Logan bago ang kanilang pagkikita. Simula sa susunod na linggo ay sisimulan na niyang bilhin ang lahat ng kailangan niya. Tinanong muli ni Logan ang papaalis na si Mason kung sigurado ba siya na ayaw niyang malaman kung ano ang criminal record niya, dahil parang apoy ang takot sa kanya. Ngunit hindi si Mason ang uri ng mangangalakal na lumalabag sa mga tuntunin ng kasunduan. Hindi siya interesado sa kanyang nakaraan, at si Logan naman ay nagtatrabaho para sa kanya. Matagal nang itinuro sa kanya ng laro na kung gusto ng isang tao ng karne, kailangan niyang paamuin ang isang lobo. At kung gusto ng aamo na lobo ng karne, hindi siya maglalakas loob na atakihin ang kamay na nagpapakain sa kanya. Kung gayon, pagkatapos ay magiging magkasosyo tayo, sabi ni Logan. Agad namang tinanong ni Mason si Logan kung saan ang mga alahas na itinago niya, dahil maaari nilang i-invest agad ito sa startup capital. Kinamot ni Logan ang kanyang balbas at sinabing kamakailan lang ay may nakilala siyang magandang babae na gusto niyang makasama, at ito ay naging mahal. Kaya binigay niya lahat ng meron siya. Hindi makapaniwala si Mason sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na napakaraming hiyas ang maaaring mawala ng ganoon kabilis. Labis ang pag-asa niya sa mga hiyas na ito, halatang hindi sapat ang perang naipon niya para magbukas ng sariling restaurant. Nagring ang phone ni Mason. Si Emily iyon. Nagalit si Mason sa kanya, at hindi niya maintindihan kung bakit muli niyang pinaalalahanan ang sarili, dahil lumipat lamang siya sa ibang mga iniisip. Nanginginig ang boses niya. Humingi siya ng paumanhin kay Mason sa sobrang dami niyang sinabi ngayon. Ayaw makinig ni Mason sa kanyang mga kaunos-lunos na dahilan, at hiniling na mabilis na tapusin ang pag-uusap, dahil hindi na siya interesadong makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Emily na gusto niyang tulungan siya. Nakahanap siya ng paraan para mabilis na kumita ng pera. Hindi handa si Mason na marinig ang mga salitang ito. Samantala, sa opisina ng kumpanya, si Mr. Liam ay nasa opisina ni Emma. Sinabi niya na labis siyang nasiyahan sa bagong empleyado na si Mason, dahil binigyan niya ito ng trabaho sa loob ng isang buong linggo, at ginawa niya ang lahat sa isang araw at napakahusay. Kalmadong sinabi ni Liam na mali siya sa katotohanang may mga damdamin sa pagitan nina Emma at Mason, dahil si Mason ay isang tunay na talentadong empleyado. Hiniling sa kanya ni Emma na huwag maghinala sa kanya, at huwag isipin na alam niya ang lahat tungkol sa kanya, o dapat niyang ipaalala kung gaano karaming mga sekretarya ang natanggal na niya. Kasabay nito, maingat na pumasok ang sekretarya sa opisina at binalaan si Mr. Liam na naghihintay na sa kanya ang sasakyan sa ibaba. Alalahanin ang sinag at ang araw. Si Emma, gaya ng dati, ay hindi nagustuhan ang bagong sekretarya ni Liam, at hindi rin niya gusto ang kanilang patuloy na pakikipagtalik. Nilingon ni Liam si Emma at sinabing napagkasunduan nilang huwag nang makialam sa personal na buhay ng isa't isa, kaya't hindi siya dapat mag-alala sa mga sekretarya nito. Sa oras na ito, naglalakad si Mason sa lungsod sa gabi upang makilala si Emily.
Hindi siya komportable, at hindi niya maintindihan kung paano siya magtitiwala sa kanya ng ganoon kabilis tungkol sa mabilis na pagkakakitaan. Sa wakas, nakita niya si Emily, na nakatayo sa kalsada kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mataba ay tinawag na Becca, at ang payat ay si Barbara. Napansin agad ni Mason ang kanilang maluho na hitsura at tinanong kung bakit sila nagsusuot ng ganoon. Agad namang ipinaliwanag ni Barbara na ang mga damit ay nakakaakit ng atensyon ng mga manunood, at kung mas maraming manunood sa stream, mas maraming tubo ang kanilang matatanggap. Agad na tinanong ni Mason kung kailangan niyang magbihis ng ganoon at kung ano ang kailangan niyang gawin, kung saan sumagot si Barbara na handa na ang kanyang mga damit, at ang kanyang pangunahing gawain ay ang paghagis ng mga darts. Idinagdag ni Emily na mayroon na silang 2,000 subscriber, at ang kita mula sa stream ay hahatiin ng pantay. Kailangan ni Mason ng pera, pumayag siyang gawin ang lahat alang-alang sa pera, at nagpapalit na ng damit na inihanda para sa kanya. Ang mga batang babae na nakaupo sa susunod na silid ay tinatalakay ang mga paghahanda para sa batis, at agad na tinanong ni Barbara si Emily kung bakit niya tinawag ang taong ito, dahil ang kanilang channel ay nilikha upang ipakita ang kanilang pagiging kaakit-akit at hindi upang maghagis ng mga darts. Iminungkahi ni Barbara na ito ay magiging masyadong boring na nilalaman, ngunit si Emily, nalilito, sinubukang bigyang katwiran ang kanyang sarili, at ipinapalagay na magugustuhan ito ng mga manunood. Sinabi ni Becca na kailangan munang magkasundo sa kanila ang lahat, at pagkatapos ay mag-iimbita sila ng sinuman, dahil magkasama silang gumawa ng channel. Pero may plano na si Becky kung paano nila sasaluhin ang alon ng kasikatan. Naisip niya na malamang na hindi sumang-ayon si Mason sa kanilang mga panukala, kaya aalis siya, o gagawa sila ng isang mahusay na stream. Lumabas si Mason sa dressing room. Natigilan ang mga babae sa gulat. Si Mason ay nakasuot ng leather na pantalon, isang sombrero at isang sinturon na may singsing sa gitna ng dibdib na nilayon para sa role-playing sex games, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara. Sinabi ni Barbara na ito mismo ang kailangan nila, ngunit bakit kailangan niya ng maskara? Ipinagpalagay ni Becca na ito ay upang walang makakilala sa kanya. Sinabi ni Mason na hindi niya gustong maapektuhan ng stream na ito ang kanyang personal na buhay. Bahagyang pinisil ni Emily ang mga salita na medyo nagbago ang mga patakaran, ngunit mauunawaan niya ang lahat sa ibang pagkakataon. Nakangiting sabi ni Becca na imbes na kupido na lang ang ihagis niya ay magugulat siya. Si Emily ay labis na nag-aalala tungkol kay Mason, at sinabi na ang lakas ng mga suntok ay minimal. Handa si Mason na gawin ang anumang bagay para sa kapakanan ng pera, at sinabi ng may kumpiyansa na handa na siyang magsimula. Binuksan ni Emily ang kanyang telepono at nag-stream ng YouTube. Agad na lumitaw sina Becca at Barbara sa frame at sinabi sa mga subscriber na may bago at kapana-panabik na naghihintay sa kanila ngayon. Sa pagkakataong ito sila ay gumagawa ng isang nakamamatay na hamon, electric dart throw. Tulad ng nakikita nila na mayroon silang isang metal mesh sa ilalim ng pag-igting, at syempre mayroong isang target, at kung ang kalahok ay makaligtaan, siya ay makakakuha ng electric shock. Nagpasya si Becca na ipakita kung ano ang mangyayari sa isang piraso ng karne kung itatapon ito sa isang electric grid. Sa sandaling dumampi ang karne sa mata, agad itong nagsimulang pumutok at matuno na parang sa isang kawali. Ngayon na ang oras upang ipakita ang kalahok sa pagsusulit na ito. Ang kanyang pangalan ay Pervert, at siya ang nasa bingit ng kamatayan ngayon. 10 darts ang gagamitin. Kung gusto mo ang hitsura ng Pervert, mag-subscribe sa amin, isulat ang tungkol dito sa mga komento at suportahan kami ng isang tulad, sabi ni Becca. Ang mga batang babae ay natuwa lamang sa malaking bilang ng mga manunood at sa mabilis na pagtaas ng katanyagan. Ngunit naisip lamang ni Emily na kailangan niyang bawasan ang boltahe ng kuryente. May nararamdaman pa rin siya para kay Mason at hindi niya kayang masaktan. Nang gustong bawasan ni Emily ang tensyon ay pinigilan siya ni Becca. Ayaw niyang makita silang trash studio na nanloloko ng mga manunood. Nagsimula na ang laro. Sinubukan ni Emily na kumbonsihin si Becca na bawasan ang tensyon dahil maaari talaga siyang mapatay. Ngunit ang mga tanawin lamang ang iniintindi ni Becca. Ang pangunahing bagay ay kumita ng pera at pagpapanatili ng mga pananaw, at lahat ng iba pa ay maaaring maghintay, sabi ni Becca. Sinimulan niyang sigawan si Mason dahil kung inaakala nitong madaling kumita ng pera, maliwanag na nagkakamali siya. Kung hindi siya pumayag na maglaro ng tapat, maaari siyang umalis kaagad dahil wala nang babalikan. Kinuha ni Mason ang isa sa mga darts at inihagis sa board. Lumipad ang dart, bahagya pang nahawakan ang buhok ni Becky, pagkatapos ay eksaktong tumama siya sa gitna ng target. Tiwala si Mason kay Becca at sinabing oras na para magsimula.
Hindi siya makapaniwala na napakadali nitong nataman ang target dahil iba ang inaasahan niya. Nagsimulang makipag-usap si Becca sa madla at sinabi na pagkatapos ng unang hit, maaari mong dagdagan ang distansya. Sinubukan ni Emily na makialam dahil ito ang distansyang ginamit sa International Championship. Pero walang pakialam si Becca at sinigawan niya si Emily ng may banta, broadcast daw niya yon. Ayaw makinig ni Mason sa mga hiyawan ng mga babaeng ito at umatras ng kaunti. Muli niyang kinuha ang dart at inihagis sa target, sakto na naman. Ito ay kamanghamanghang. Kahit na ang mga batang babae ay natuwa sa kanyang katumpakan, hindi banggitin ang lahat ng mga manunood ng broadcast. Hindi huminto si Mason, at sa bawat pag-address niya ay ibinabato niya. Ang bilang ng mga manunood at subscriber ay tumaas ng husto. Si Mason ay lubos na naunawaan na ang pagkakaroon ng kanyang regalo pagkatapos ng unang panaginip ay hindi niya mapalampas, at tiwala sa kanyang pagiging natatangi. Si Becca ay umaasa sa katotohanan na si Mason ay makakatikim ng electric shock ng higit sa isang beses ngayon, na maaaring masiyahan ang mga manunood, ngunit hindi niya pinalampas. Patuloy siyang nagkomento sa hindi kapani-paniwalang mga hit ng Pervert, at ang distansya ay 2 beses na mas mahaba kaysa sa World Championship, na may 6 na throws na lang ang natitira. Ito ang ika-5 tumpak na paghagis at patuloy niyang dinadagdagan ang distansya. Pang-6 na sunod-sunod na hit. Ang mga numero para sa lahat ng mga tagapagpahiwatig ay patuloy na tumaas. Isang mahusay na ika-7 hit. Nasa pintuan na ang Pervert, at wala nang maaatrasan pa. Magbubukas ba talaga siya ng pinto at magpatuloy? Ngunit biglang bumagsak ang mga darts sa sahig. Hindi maintindihan ni Becca kung bakit siya tumigil. Hinarap ng Pervert ang audience. Tinanong niya sila kung alam nila na gusto ng studio na mapahamak ang kanyang tagumpay. Hindi niya ito gusto, at ayaw na niyang maging bahagi nito. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ito ng mga tao kapag may nabigo, at malamang na hindi ako sanay sa negosyong ito, sabi ng Pervert. Kaya tapos na ang performance. Pagkatapos ng mga salitang ito, binuksan ni Mason ang pinto at lumabas ng studio. Natigil ang batis, nataranta ang mga babae sa nangyari, pero biglang nawala lahat ng komento. Hindi nila naintindihan kung bakit nangyari ito, at ipinalagay ni Becca na ito ay malamang na dahil sa kanyang hindi makatao na saloobin. Ngunit sina Barbara at Emily, na tumitingin sa mga resulta ng batis, ay nagbuka ng kanilang mga bibig, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Madaling araw pa lang sa labas. Natutulog pa rin si Mason dahil sa isang late adventure, ngunit nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag sa kanyang telepono. It was Emily who said just 4 words, Mason, nag-viral ka. Mabilis na namulat si Mason. Hindi niya maintindihan kung paano siya naging tanyag. Naisip niya agad dahil sa damit niya. Nang makapagbihis si Mason at lumabas ng kanyang silid, nagulat siya. May sinigang na itim at iba't ibang merienda sa mesa. Tumayo si Logan sa kusina at sinabing ito ang paborito niyang breakfast combination. Hindi rin alam ni Mason kung ano ang sasabihin. Bagamat hindi siya nakatikim ng kahit ano, hindi masyadong maganda ang hitsura ng mga pagkain ito. Nagpasalamat siya kay Logan para sa kanyang pag-aalala, ngunit sinabi niya na hindi siya nagmamadali, dahil maraming oras pa bago magbukas ang restaurant. Ngunit hindi ito ikinatuwa ni Logan, dahil akala niya ay magtatagal lamang ng ilang araw ang pagbubukas. Naalala ni Mason ang sinabi niya kay Logan, ngunit sa parehong oras ay naunawaan niya na wala siyang pera. Si Logan ay umaasa sa pagbubukas ng isang restaurant. Kailangan niya ng regular na kita, dahil gusto niyang simulan ang buhay ng isang simpleng taong nagtatrabaho. Makalipas ang ilang oras, malapit na si Mason sa kanyang opisina. Hinihintay na siya ni Emily at ng kanyang mga kaibigan doon. Ayaw silang kausapin ni Mason, at sinubukang lumibot sa kanila, ngunit hindi siya pinalampas ng mga babae. Nakiusap sila sa kanya na bigyan sila ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay nagawa niyang makatakas, ngunit ngayon ay nakilala nila siya sa pasukan ng opisina, at kung magpapatuloy ito, maaari nilang hintayin siya malapit sa bahay. Nang nasa opisina na si Mason, sinabi ng isa niyang partner na hinihintay na siya ni Mr. Liam sa kanyang opisina. Tinanong ni Mason kung bakit siya tinatawagan ni Liam, na sinagot ng kanyang partner na interesado si Liam sa lalaki mula sa YouTube video. Ipinakita sa kanya ng kanyang partner ang telepono, at nakita ni Mason ang kanyang sarili sa preview. Hindi makapaniwala si Mason sa kanyang mga mata. Nagkalat ba talaga ang video na ito? Tinawag bang pervert ang lalaking ito? Tanong ni Mason. Sabi ng partner ko, 7 tumpak na hit ang ginawa ng lalaki sa video kahapon, kaya binigyan nila siya ng palayaw na 7. Pumasok si Mason sa opisina ni Mr. Liam. Biglang lumapit sa kanya si Liam, isinara ang pinto, at sinandal siya sa dingding.
Alam niyang nasa broadcast si Mason kahapon, ngunit tinanong niya kung bakit wala siya sa frame. Si Seven ay isang napakaakit na lalaki, hindi ba? Tanong ni Mr. Liam. Hindi alam ni Mason kung saan siya pupunta, dahil papalapit ito sa kanya at halos idiin siya ng katawan sa dingding. Sinabi ni Liam na si Mason ay may kanyang numero, at ngayon ay maaari na nila siyang pipirmahan sa isang kontrata. Sabi ni Mason na akala niya nakakadiri si Seven. Pero hindi pinansin ni Liam ang mga sinabi niya, dahil nasa bingit na ng pagiging industry idol ni Seven. Siya ay ganap na hindi maintindihan, mapagmataas at marangal, at maraming tao ang nagsimulang gumamit ng mga panipi mula sa kanya, sabi ni Liam. Sinabi ni Liam na maaari na siyang kumita ng malaki sa kanya at makakalimutan ng moralidad, kailangan na lang niyang hanapin ang contact details ng 7. Ngunit ayaw ni Mason na gawin ito, at sinabing hindi ito bahagi ng kanyang mga tungkulin, ngunit hindi ito interesado kay Mr. Liam. Sinabi niya na kung ipinakilala siya ni Mason kay Seven, siya ay magiging kanyang katulong, na kung saan ay malaki ang pagtaas ng kanyang sweldo at lugar sa kumpanya. Buong kabab ang loob na sinabi ni Mason na tatapusin niya ang gawain kahit anong mangyari, at ngayon ay naunawaan na niya kung ano ang nararamdaman ng mga tao tungkol sa kanyang karakter sa video. Sa oras na ito, si Becca at Barbara ay nakaupo sa kalye sa galit na damdamin, dahil nasaktan nila si Mason sa kanilang pag-uugali. Bigla nilang nakita sina Emily at Mason na naglalakad palapit sa kanila, nang hindi na nila hinintay na maabot sila, sumugod si Becca sa kanila. Hinawakan niya si Mason at nagsimulang magsalita, dahil hindi rin siya mahilig magbihis ng ganoon, at dati ay nagpe-film siya ng mga fitness blog, ngunit walang nanunood sa kanila. At ang palabas na ito ang tanging paraan para kumita siya. Kahapon, ayaw niyang saktan siya, ngunit nais lamang niyang ipakita kung gaano kahirap gumawa ng ganoong nilalaman, ngunit ang kanyang mga salita ay nagparamdam sa kanya. Nagsimula siyang magmakaawa kay Mason. Napaluhod siya at lumuluha na humingi ng pagkakataon para kumita ng pera. Kinuha ni Mason ang kanyang mga kamay at itinaas siya mula sa kanyang mga tuhod. Umiti siya at sinabing kung gusto nilang kumita, kailangan nilang magsimula ngayon din. Si Becca, tulad ng iba pang mga batang babae, ay sumikat sa kaligayahan at magandang balita. Lumipas ang isang buwan, at sa isang panaginip ay nakatanggap si Mason ng isang kagyat na babala na magsisimula ang laro bukas. Ang mensaheng ito sa halip ay nagalit kay Mason, dahil hindi na siya naaakit ng mga panaginip. Kung tutuusin, ngayon ay naging panaginip ang kanyang totoong buhay. Tumayo si Mason sa entablado at tinanong ang kanyang mga tagahanga na naiwang gutom. Pinakamalakas na sumigaw ang isang fan. Dinala ni Emily ang cake sa stage. Handa siyang trituhin ang lahat. Sa isang iglap, tumama ang cake sa pamaypay sa mukha. Tinanong ni Mason kung ano ang lasa sa kanya ng cake. Ang tagahanga ay umuungal sa tuwa na ito ay kamangha-mangha, at ang mga tao ay naghiyawan. Si Emma, na nakaupo sa pinakamagandang upuan, ay nagsabi kay Liam na ang palabas ay masyadong vulgar para sa kanya, na sinagot ni Liam na ito ang punto, dahil kailangan nilang kumita ng pera at nagustuhan ito ng mga manunood. At ngayon ang pinakakagiliw-giliw na bahagi ng palabas ay nagsimula, nang si Seven ay naghagis ng pulang scarf, at kung sino ang makakakuha ng scarf ay magiging kaibigan niya sa buong gabi. Nagsimulang magsaya si Liam, gayon din ang lahat ng iba pang mga tagahanga, at sa hiyawan ng mga tao, tumama ang scarf sa mukha ni Emma. Hinubad ni Emma ang kanyang scarf at tinanong ang mga nakapaligid sa kanya kung sino ang gustong kumuha nito, at kaagad na nagsimula ang isang labanan sa pagitan nila para sa mahalagang pulang scarf na ito at para sa gabi kasama ang 7. Lumabas si Liam sa laban na ito dala ang scarf. Natapos na ang palabas, at malalim na ang gabi sa labas. Tumayo sina Liam at Emma sa harap ng 7. Ipinakita ni Liam ang scarf at sinabing hinangaan lang niya ang gawa ni Seven. Nagpasalamat si Seven kay Liam sa kanyang katapatan at sinabi ni Mason na gustong pumirma ng kontrata sa kanya ng kumpanya. Ngunit hindi ito gagawin ng Seven, ngunit hindi tumanggi sa pakikipagtulungan at maaaring lumikha ng advertising para sa isang bayad. Biglang may hamarang sa usapan nila at lumapit. Si David iyon, at sinabi niya kaagad na kung siya ay 7, pipiliin niya ang kanyang korporasyon. Ngunit agad na sinabi ni Seven na tumanggi siya, nang hindi nakinig kay David. Natawa si John, dahil 5 beses niyang dadagdagan ang offer ni Liam. Walang sinuman ang tumanggi sa ganoong bagay. Talagang naunawaan ni Emma na walang sinuman ang maaaring tumanggi sa gayong alok, kahit na naunawaan niya na una, nag-aalok sila ng maraming pera, at pagkatapos ay nagtatakda ng mga kaay-lahilakbot na kondisyon para sa pakikipagtulungan. Ngunit sinabi ni Seven na ang kanyang pag-aatubili ay hindi nakasalalay sa halaga ng pera. Pagkatapos ay sinabi ni David na hindi niya naiintindihan kung ano ang problema.
Sinabi ni Seven na hindi niya gusto si David bilang isang tao. Mula sa gayong pampublikong kahihiyan, natigilan si David sa pwesto. Nagpaalam si Seven at nagsimulang umalis, at sa pagkakataong iyon ay nagsimulang umalangaw ang mga nagbabantang sigaw ni David. Lumingon si Liam kay Emma at pinalaki ang sarili na tama siya, at si Seven ay kaibig-ibig. Talagang hindi inaasahan ni Emma ang reaksyong ito, at sinabing medyo nag-improve ang opinyon niya sa Seven. Umuwi si Mason at naghagis ng bank card sa mesa. Tinanong ni Logan kung nakapag-ipon ba siya ng sapat na pera para magbukas ng restaurant. Sinabi ni Mason na dapat ay may sapat lamang upang mabuksan. Ngunit sinabi ni Logan na kailangang bayaran ang upo sa loob ng 3 buwan ng sabay-sabay. Wala siyang sapat na pera. Ngunit sa parehong oras ay naglabas si Mason ng pangalawang card mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Logan. Sinabi niya na noong siya ay 1 taong gulang, ang kanyang mga magulang ay naglagay ng $1,000 sa card, at ₱1,000 noong siya ay 2 taong gulang. Sa kabila ng katotohanan na ang mga magulang ay may malaking utang, sa edad na 18 ay mayroon ng $18,000 sa card. Pagkatapos ay ibinigay ng ama ang card at sinabi na ang isang ibon sa isang holo ay hindi mabubuhay ng mahabang buhay, kaya kailangan mong hanapin ang iyong paraan sa buhay. Malaki ang kahulugan ng perang ito para kay Mason. Gaya na lang ng desisyong magbukas ng restaurant. Handa ka na ba sa pagbubukas? Tanong ni Mason. Naghintay ng 1 minuto si Logan at sinabing hindi niya mabuksan ang restaurant. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Mason. Pero bakit? Dahil matagal na nilang pinupuntahan ito. Nakaramdam ng hiya si Logan. Sinabi niya na nakahanap na siya ng ibang trabaho, at mas mabuting itabi ni Mason ang kanyang pera hanggang sa mas magandang panahon. Samantala, ang dating amo ni Mason ay nagulat kay David na si Seven ay Mason at nagpakita ng mga larawang nagpapatunay. Tinawag ni David ang kanyang security chief at tinanong kung mayroon siyang handang gawin ang maruming gawain. Sinabi ng pinuno ng seguridad na ang kanyang kakilala ay kamakailan lamang ay pinalaya at handang tumanggap ng anumang bayad na trabaho. Si David, na may galit sa kanyang mga mata, ay tumingin sa litrato ni Mason na nagbibihis bilang 7. Oras na para ayusin ang score. Lumipas ang ilang oras. Isang matandang babaeng hindi pamilyar sa kanya ang kumatok sa apartment ni Mason. Nasa kalsada na siya, at noong una ay gusto niya itong lapitan at tanungin kung sino ang hinahanap nito, ngunit dali-dali siyang pinalabas ni Mr. Liam sa sasakyan. Mabilis siyang tumakbo sa kotse at pumasok sa loob. Tanong ni Liam kay Mason kung sino ang lumapit sa kanya na sinagot nito na malamang hinahanap ng babaeng ito ang kanyang kapitbahay, ngunit lumipat na ito. Sinabi ni Liam na dapat maghanap si Mason ng mas magandang tirahan, sa mababang sweldo ay kayang-kaya niyang bumili ng sarili niyang lugar. Tanong ulit ni Mason sa kanya, ibig sabihin ay nakapasa na siya sa test stage. Natuwa si Liam sa pakikipagpulong sa 7 na inorganisa ni Mason. Ipinakilala ni Liam si Mason sa kanyang driver at sekretarya. Binati nila si Mason na may ngiti sa kanilang mga labi. Binati naman sila ni Mason at tinanong kung saan sila susunod na pupunta. Sinabi ni Liam na kailangan nilang makipagkita sa ibang babae. Magkasama nilang kailangan makuha ang tiwala niya. Ang pangalan niya ay Melanie, isang batang napakarilag na babae na may perpektong hugis ng katawan, matalas ang isip at mayabang na ugali. Nandoon na si Emma. Tinawagan ni Emily si Mason para ipaliwanag kung bakit sila pumunta at kung saan, pero pinigilan siya ni Emma at tinanong kung bakit ordinaryong empleyado ng kumpanya ang dinala niya rito. Ipinatong ni Liam ang kamay sa balikat ni Mason at sinabing ito na ngayon ang katulong niya. Agad niyang ipinakilala si Mason hindi lamang kay Emma, kundi pati na rin kay Melanie sa direktor ng Fandom Corporation. Inabot ni Mason ang kanyang kamay at marangal na binati si Mistress Melanie. Humigit kumulang 1 minuto siyang nakatayo doon, ngunit si Melanie, bagamat tumingin ito sa kanya, ay hindi nag-react sa anumang paraan. Ngunit sa sandaling ngumiyaw ang kanyang pusa, agad niya itong sinimulan na yakapin at dahan-daang pinapakalma. Kaya, sabi ni Melanie, nakahanap lang ako ng 1 libreng minuto nang muli nila akong i-stress sa pag-uusap tungkol sa trabaho. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo kay Mason, sinabi na oras na para magpahinga sa jacuzzi. Naguguluhang tumingin si Mason kay Liam at tinanong kung napakabilis ba talaga niyang nabaliw. Pero tiniyak ni Liam sa kanya, si Melanie ay isang napakahalagang babae, at siya ay may masamang ugali. Ipinaliwanag ni Liam na si Melanie ang nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng electronics, at alam niya na kailangan siya ng mga ito, kaya sinasadya niyang pataasin ang presyo. Labis na nag-aalala si Liam sa deal na ito, dahil kapag nabigo siyang makumplito ito, isa sa panganib niya ang kanyang lugar. Kung sabagay, kapag nawalan siya ng pwesto sa kumpanya, baka hindi na niya makita si Emma, na napakahalaga sa kanya.
Mahalaga rin ang deal na ito para kay Emma, dahil isa siyang direktor, at kung mabibigo sila, maaari rin siyang matanggal. Naalala niya si Emily sa kama at nagdesisyon. Lahat o wala, kailangan niyang pumunta sa dulo. Lumapit si Liam kay Emma at sinabing subukan nilang kausapin muli si Melanie, ngunit wala siyang nakitang pakinabang dito dahil ilang beses na nila itong nakausap. Sinabi ni Emma na may dati nang sama ng loob si Melanie sa kanyang ama kaya naman gusto niyang sirain ang kanilang kumpanya o huwag na lang silang paigang umunlad. Pinaalis ni Emma ang tulong niya, at sabay na lumapit si David sa kanila. Naunawaan niyang mabuti na may mabibigat na problema ang kanilang kumpanya, at pabirong tinawag na farewell party ang nagaganap na party. Tila hindi sinasadyang naalala ni David na kailangan niyang ipaalam kay Emma na bukas ay kailangan niyang dumating sa kasal niya kay Mr. Jones, dahil parehong interesado ang kumpanya ni Jones at ang kumpanya ng kanyang ama sa isang magiliw na pakikipagtulungan sa lalong madaling panahon. Hindi gusto ni Emma ang kasal na ito ng buong puso at kaluluwa. Kitang-kita sa mukha niya ang emosyon ng kalungkutan. Napagtanto ni Mason na ang kasal na ito ay kailangan lamang bilang isang pakikitungo. Parehong nagalit si Liam at sinabing hindi ito mangyayari at hindi magagawa ng ama ni Emma ang desisyong iyon kung wala siya, ngunit sinabi ni David na tapos na ang deal. Nagpasya si Mason na ilagay ang bagtong na ito sa kanyang ulo. Nais ni Emma na makipagkasundo kay Melanie upang patunayan ang posibilidad ng kumpanya, ngunit kung hindi niya ito ginawa sa loob ng 3 araw, kailangan niyang pakasalan si Jones. Hindi niya ito ginasto ng buong lakas, ibig sabihin, ang kanyang ama ang nagpasya sa lahat para sa kanya at kumuha ng mas maginhawang landas para sa kanya. Sinabi ni Liam na wala siyang tiwala kay David, at kailangan niyang tumawag ng ilang beses para malaman kung totoo ito, ngunit pinigilan siya ni Emma at sinabing hindi niya kailangang gawin iyon. Pinigilan niya ang kanyang mga luha at tahimik na bamulong na palaging ganito ang kanyang ama. Kinokontrol niya ang kanyang buhay, tinukoy ang kanyang kapalaran. Nakita ni Liam na bagamat pinipigilan ni Emma ang kanyang emosyon, lumalakas ang kagustuhang itapon iyon. Kaya't sinabi niya kay Mason na oras na para pumunta siya sa kanyang apartment at para makapagpahinga ng mabuti si Emma. Simpleng masaya si David at hindi man lang naitago ang tawa. Ngayon ay pinilit na pakasalan ni Emma ang matandang lalaking may kapansanan na si Jones, ni hindi niya magawang tumayo. I wonder how they will spend their wedding night. Inalagaan sila ni Mason at naisip lamang na hindi karapat-dapat si Emma sa ganoong kapalaran. Dahan-dahan siyang lumingon, nagbabantang nakatingin kay David, kumikinang ang mga mata sa galit. Biglang bumalot sa kanyang katahimikan ang matinis na pagtunog ng telepono, na gumugulo sa kapayapaan ng paligid. Ang tinig ni Barbara, na nagmumula sa receiver, ay dala ng kakilakilabot at pagkabigo, na parang ang isang balisang kaluluwa ay nanginginig sa loob nito. Nagkaroon ng lahat-lahat, kakilakilabot na alarma sa kanyang boses, dahil ang kanilang video ay napapailalim sa maput na pag-atake na pinagsama-sama ng mga bayad na haters. Si Barbara ay natakot, hindi alam kung ano ang gagawin ng tama sa madilim na sitwasyong ito. Iminungkahi niyang kasuhan ang mga bastos na ito. Ngunit nagbabala si Mason na sa isang bukas na pagsubok ay mabubunyag ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Si Barbara, na parang nalulunod sa dagat ng pag-aalinlangan, ay nagpasya na kumonsulta kina Becca at Emily upang makahanap ng paraan sa mahirap na sitwasyong ito, pagkatapos ay ipinangako niya kay Mason na ipaalam kay Mason kung anong desisyon ang kanilang gagawin. Si David, isang mapanlinlang at masamang tao, alam na alam ang mga sekreto ni Mason, ay alam na ang pag-atake ng mga haters ay simula lamang ng isang malaking labanan. Habang nagpapalam kay Seven, nilinaw ni David kay Mason na kitang-kita ang tunay niyang pagkatao sa kanyang paghuhubad. Mabagal na lumipas ang oras, at si Mason, na nakabalot sa isang balabal, ay nakaupo sa tabi ng pool, malalim na nag-iisip kung paano kumilos sa sandaling ito. Napagtanto niya na si David ay nagsiwalat ng kanyang lihim, at ngayon ay oras na upang maging lubhang maingat. Tulad ng isang tigre na nagtatago sa kailaliman ng isang masukal na gubat, ang paghihintay sa isang tawag mula kay Barbara ay halos hindi nagpapahirap sa kanya. At hindi niya alam kung paano kinaya ni Emma ang sitwasyong ito. Dahil hindi na niya kayang manatiling walang ginagawa, nagpasya si Mason na dumating na ang sandali na nangangailangan ng mapagpasyang aksyon mula sa kanya. Hindi na siya makapaghintay pa, at nagpasyang puntahan si Mrs. Melanie para gumawa ng kasunduan na siyang magiging kaligtasan niya.